Hello everyone, and welcome back to the channel. Alam nyo, sa mundo ng YouTube, napakaraming tanong at minsan, nakakalito kung saan ba talaga tayo magsisimula o paano ba natin itutuloy ang nasimulan na. Paano nga ba maging sikat? Paano paramihin ang views? Paano bumuo ng community? Recently, nagkaroon ako ng isang napaka-interesting na karanasan. Umupo ako at nakipag-usap sa isang AI, si ChatGPT, tungkol sa mga hamon at sikreto sa likod ng pagiging isang creator. At sa totoo lang, ang dami kong natutunan, kaya naman naisip kong ibahagi ito sa inyo. Ito ay buod ng tunay na karanasan at usapan na iyon, isang seryosong pag-usap na nagbigay liwanag sa maraming bagay. Ang video na ito ay para sa lahat ng nangangarap, nagsisimula, o kahit sa mga matagal nang nasa platform na naghahanap ng bagong inspirasyon. Hindi ito magic formula, pero ito ay mga lessons na makakatulong sa sinumang gustong magtagumpay sa YouTube. Mula sa technical side tulad ng SEO, hanggang sa puso ng pagiging isang content creator, tatalakayin natin ang mga mahahalagang punto na kailangan nating tandaan. Kaya kung handa na kayo, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Narito ang mga aral na pwedeng mapulot ng bawat YouTuber mula sa isang tapat na usapan kay ChatGPT. Sa bawat chapter ng video na ito, hihimayin natin ang bawat aral na nakuha ko. Ang layunin ko ay hindi lang magbigay ng tips, kundi magbigay din ng lakas ng loob at paalala na hindi ka nag-iisa sa journey na ito. Marami sa atin ang dumadaan sa parehong mga pagsubok, sa parehong mga frustrations. Kaya't sana, sa pagtatapos ng video na ito, mas maging malinaw sa iyo ang landas na tinatahak mo, at mas lumakas ang iyong loob na ipagpatuloy ang iyong pangarap. Tara na, simulan na natin. Madalas nating marinig, kailangan mo ng magandang SEO para sumikat. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Sa usapan namin ni ChatGPT, naging malinaw sa akin na ang SEO, o Search Engine Optimization, ay hindi isang magic wand na bigla na lang magpapasabog sa views mo. Isipin mo ito bilang isang tulay. Ikaw na gumawa ng napakagandang content, nasa isang isla. Ang audience mo, nasa kabilang isla. Ang SEO, ang tamang title, description, at tags, ay ang tulay na magkukonekta sa inyo. Ito ang paraan para matagpuan ng mga taong naghahanap ng content na tulad ng sayo ang video mo. Pero tandaan, tulay lang ito. Ang desisyon na tumawid at manatili sa isla mo ay nakasalalay pa rin sa kanila, kaya't huwag nating tingnan ang SEO bilang isang cheat code para dayain ang algorithm. Ito ay isang estratehiya para maging mas discoverable. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa kung gaano ka-perfect ang keywords mo, kundi sa kung ano ang mararamdaman at makukuha ng manonood kapag pinanood na nila ang video mo. Ang SEO ang magdadala sa kanila sa pintuan mo, pero ang kalidad ng iyong content ang magpapatuloy sa kanila sa loob. Ang focus ay dapat laging nasa paggawa ng video na may halaga, na nakaka-inspire, nakakaaliw, o nakakatulong. Dahil sa huli, kahit gaano pa kaganda ang tulay, kung walang magandang destinasyon, aalis din ang mga bisita. Isa sa mga pinaka-direct na payo na nakuha ko ay ang kahalagahan ng konsistensya. Sabi nga, hindi sapat ang isang viral na upload lang. Ang pagiging isang YouTuber ay parang pag-aalaga ng isang halaman. Hindi mo ito pwedeng diligan isang beses lang at umasang lalaki ito at mamumunga habang buhay. Kailangan itong alagaan, diligan, at arugain ng regular. Sa YouTube, ang pagdilig na iyon ay ang regular na pag-upload ng content. Ito ay isang signal hindi lang sa audience mo, kundi pati na rin sa YouTube algorithm, na seryoso ka sa ginagawa mo at aktibo ang channel mo. Kapag alam ng mga manonood na may bago silang aabangan mula sa iyo linggo-linggo, babalik at babalik sila. Ang konsistensya ay bumubuo ng habit at expectation. Nagiging bahagi ka ng routine ng iyong audience. Isipin mo na lang, pag Miyerkules, alam nilang may bagong video mula sa iyo. Pag Biyernes, may bago na namang episode. Itong rhythm na ito ang nagpapatibay ng relasyon mo sa kanila. At para sa algorithm, ipinapakita nito na ang channel mo ay isang reliable source of content. Kaya't mas malamang na irekomenda nito ang mga video mo sa mas maraming tao. Hindi kailangang araw-araw. Ang mahalaga ay makahanap ka ng schedule na kaya mong panindigan at maging tapat ka rito. Ang isang upload ay isang patak lang sa karagatan. Ang regular na pag-upload ang lumiliha ng alon. Alam mo yung pakiramdam na may nanood ng video mo, pero 10 segundo lang, tapos umalis na. Nakaka-frustrate, di ba? Pero isa sa mga realization ko ay ito, dapat nating pasalamatan ang bawat isang manonood, gaano man kaikli ang panonood nila.
Ang bawat view, bawat click ay isang pagkakataon. Isipin mo na lang, sa milyon-milyong video sa YouTube, pinili niyang i-click ang sayo. Kahit saglit lang, nagbigay siya ng tiwala at oras. Ang mindset na ito ay nagbabago ng lahat. Sa halip na mainis, maging grateful tayo. Baka sa 10 segundo na iyon, hindi niya lang nahanap ang hinahanap niya, o baka may biglang tumawag sa kanya. Hindi natin alam ang kwento sa likod ng bawat view. Ang pagpapahalaga sa bawat manood ay nagpapakita ng kababaang loob at respeto. Ito ang pundasyon ng isang matatag na komunidad. Ang isang viewer na nanood ng 30 segundo ngayon ay maaring manood ng 3 minuto sa susunod mong video at maaring maging loyal subscriber mo sa huli. Ang mahalaga ay tratuhin natin ang bawat interaction bilang isang pribilehiyo. Huwag nating tingnan ang audience retention bilang numero lang sa analytics. Tingnan natin ito bilang feedback. Baka kailangan nating mas galingan ang ating intro, o baka kailangan nating maging mas direkta sa ating punto. Ang bawat view, maikli man o mahaba, ay isang aral at isang pagkakataong mag-improve. Sa ating paglalakbay sa YouTube, maraming tools ang available para tulungan tayo. Mga keyword research tools, analytics software, mga trend predictors. Napakalaking tulong ng mga ito, walang duda. Para silang mapa at compass na nagbibigay sa atin ng direksyon. Sinasabi nila kung anong mga topic ang patok, anong mga keywords ang dapat gamitin. Pero sa lahat ng ito, isang bagay ang dapat nating tandaan, gabay lang ang mga ito. Hindi sila ang batas. Ang mga tools na ito ay nag-a-analyze ng data at patterns, pero hindi nila kayang sukatin ang puso, ang creativity, at ang koneksyon na kaya mong ibigay. Sa huli, ikaw pa rin ang boss. Ikaw ang creator. Ang sarili mong diskarte, ang iyong kutob o intuisyon, ang iyong personal na touch, yan ang pinakamahalaga. May mga pagkakataon na sasabihin ng tool na hindi magandang ideya ang isang video topic, pero kung malakas ang pakiramdam mo na magre-resonate ito sa audience mo, sundin mo ang puso mo. Minsan, ang mga pinaka-successful na video ay yung mga hindi sumunod sa rules at nag-explore ng bago. Gamitin ang tools para magkaroon ng kaalaman, pero gamitin ang sarili mong pagpapasya at creativity para ng desisyon. Tandaan, ang data ay nagbibigay ng insights, pero ang creator ang nagbibigay ng buhay sa content. May mga araw na parang gusto mo nang sumuko. Yung tipong ginawa mo na ang lahat, nag-research, nag-shoot ng ilang oras, nag-edit hanggang madaling araw, tapos pag-upload mo, ilan lang ang nanood. Nakaka-frustrate, nakakapanghina ng loob. Gusto kong malaman mo na normal yan. Normal ang mahirapan, normal ang ma-disappoint. Sa usapan namin ni ChatGPT, pinaliwanag niya na ang mga failure na ito ay hindi katapusan, kundi data points. Bawat video na hindi nag-perform tulad ng inaasahan mo ay isang aral. Ano ang kulang? Masyado bang mahaba? Hindi ba malinaw ang mensahe? Hindi ba engaging ang thumbnail? Ang paghihirap, ang frustration, ang pagdududa sa sarili, lahat yan ay bahagi ng proseso ng paglago. Walang YouTuber na sumikat nang hindi dumaan sa mga pagsubok na ito. Ito ang mga pagkakataon kung saan tayo natututo, kung saan tayo nagiging mas matatag, at kung saan natin nadidiskubre kung ano talaga ang gumagana para sa atin. Huwag mong tingnan ang bawat pagkakamali bilang isang pader, kundi bilang isang hagdan na kailangan mong akyatin. Bawat hirap na nararanasan mo ngayon ay naghahanda sa iyo para sa mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Kapit lang. Ang bawat pagod at luha ay puhunan para sa pangarap mo. Pwede mong i-master ang SEO, maging consistent sa pag-upload, at magkaroon ng pinakamagandang thumbnail sa buong YouTube. Pero kung pag-click ng viewer sa video mo, mahina ang content, lahat ng iyon ay mawawala ng saysay. Ito ang pinaka-core na aral sa lahat, ang kalidad ng content ay hari. King, Reyna, Boss. Ano man ang gusto mong itawag dito, ito ang pundasyon ng lahat. Ang magandang metadata at optimization ay magdadala ng tao sa video mo, pero ang kalidad ng content mo ang magpapanatili sa kanila at magpapabalik sa kanila para sa higit pa. Ano ba ang ibig sabihin ng kalidad? Hindi lang ito tungkol sa 4K camera o professional lighting. Ang kalidad ay nasa halaga na binibigay mo. Nakakatulong ba ang video mo? Nakaka-inspire? Nagbibigay ka ba ng bagong kaalaman o isang kakaibang perspektibo? Ang kalidad ay nasa paraan ng iyong pagkukwento, sa iyong enerhiya, sa iyong sinseridad. Kahit phone camera lang ang gamit mo, kung malinaw ang audio mo at may puso ang sinasabi mo, iyon ay kalidad.
Huwag mag-focus ng sobra sa technical perfection kung isasakripisyo nito ang substance ng iyong video. Unahin palagi ang mensahe. Tanungin ang sarili bago mag-upload. Kung ako ang manood, magugustuhan ko ba ito? May makukuha ba ako rito? Kung oo ang sagot mo, nasa tama kang landas. Sa dagat ng content sa YouTube, ano ang magpapatingkad sa iyo? Ang iyong pagiging totoo. Sa panahon ngayon kung saan marami ang nagkukunwari at nagpapakita lang ng highlight reel ng kanilang buhay, ang mga tao ay uhaw sa authenticity. Uhaw sila sa totoong kwento, totoong emosyon, at totoong karanasan. Huwag kang matakot na ipakita kung sino ka talaga. Ibahagi mo ang iyong mga tagumpay, pero huwag ding matakot na ibahagi ang iyong mga pagkakamali at pinagdaanan. Ito ang mga kwentong nagiging tulay para makakonekta sa iyo ang iyong audience sa mas malalim na antas. Hindi mo kailangang maging perpekto. Sa katunayan, ang iyong mga imperfections ang nagpapakatuo sa iyo. Ang mga pagkakataon na nautal ka, na nagkamali ka ng sinabi, o na ipinakita mo ang iyong vulnerability. Yan ang mga moments na nagpapakita na tao ka lang din, tulad nila. Mas madaling magtiwala at sumuporta sa isang taong totoo kaysa sa isang taong parang robot o scripted. Ang personal mong kwento, ang iyong unique na pananaw, ang iyong boses, yan ang iyong pinakamalaking asset. Huwag mong itago. Gamitin mo ito para bumuo ng isang komunidad na minamahal ka hindi dahil sa kung ano ang ipinapakita mo, kundi dahil sa kung sino ka talaga. Balikan natin saglit ang usapang technical, particular ang optimization. Minsan, naisip natin na ang paglalagay ng tamang title, description at tags ay isang paraan para ma-hack o dayain ang algorithm para mas maraming views. Pero kailangan nating baguhin ang pananaw na ito. Ang optimization ay hindi panloloko. Ito ay pagiging matulungin. Tulong ito para sa YouTube algorithm na maunawaan kung tungkol saan ang video mo para mai-rekomenda niya ito sa tamang mga manonood. Isipin mo na lang ang YouTube bilang isang higanteng library. Ang iyong video ay isang libro, ang iyong title, description, at tags ay ang label sa spine ng libro at ang entry sa card catalog. Kung walang maayos na label, paano mahahanap ng librarian o ng algorithm at ng mga mambabasa o ang audience ang iyong libro? Ang optimization ay pagsisiguro na malinaw at accurate ang impormasyon tungkol sa iyong content. Ang isang magandang title ay hindi lang clickbait. Ito ay tapat na nagsasabi kung ano ang aasahan sa video. Ang isang magandang description ay nagbibigay ng konteksto at gumagamit ng mga relevant na keywords para mas madaling mahanap. Ang layunin ay hindi para mag-rank number 1 sa search, kundi para matagpuan ng mga taong tunay na interesado sa iyong topic. Ang optimization ay serbisyo sa iyong future audience. Ang pag-upload ng video ay simula pa lang. Ang tunay na magic ay nangyayari pagkatapos, doon sa comment section. Ang bawat comment ay isang imbitasyon para sa isang pag-uusap. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Ang pakikipag-engage sa iyong audience, ang pag-reply sa kanilang mga komento, pag-like sa kanilang mga sinasabi, pag-pin ng mga insightful na comments, ay nagpapakita na pinapahalagahan mo sila. Hindi lang sila mga numero sa iyong analytics. Sila ay mga totoong tao na naglaan ng oras para manood at mag-iwan ng kanilang saloobin. Kapag naramdaman nilang nakikinig ka, mas lalo silang gaganahang sumuporta at maging bahagi ng iyong channel. Ang interaction ay hindi lang sa comment section. Gamitin mo ang community tab para mag-post ng mga poll, magtanong, o magbahagi ng mga behind the scenes. Mag-livestream para makipag-usap sa kanila in real time. Ang mga simpleng bagay na ito ang nagpaparamdam sa kanila na hindi lang sila mga manood, kundi bahagi sila ng isang komunidad, isang pamilya. At kapag naramdaman nila yan, sila na mismo ang magiging pinakamalaking ahente mo. Sila ang mag-share ng videos mo, magtatanggol sa'yo, at mananatili sa tabi mo sa hirap at ginhawa. Ang isang loyal na komunidad ay mas mahalaga kaysa sa isang viral video. Sa 10 aral na ito, baka ito ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag kang susuko. Magkakamali ka, paulit-ulit. May mga video kang gagawin na pagsisisihan mo. May mga thumbnail kang gagawin na hindi papansinin. May mga topic kang pipiliin na walang magkaka-interes. Lahat yan mangyayari. At okay lang yan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Babangon ka ba? O mananatili kang nakadapa? Ang bawat pagkakamali ay hindi isang hatol na hindi ka para dito. Ito ay isang feedback, isang leksyon na nagtuturo sa iyo kung paano maging mas mahusay.
Ang YouTube journey ay hindi isang sprint, ito ay isang marathon. Puno ito ng mga ups and downs. May mga araw na pakiramdam mo, nasa tuktok ka ng mundo. May mga linggo na pakiramdam mo, walang nangyayari. Ang sikreto ay ang patuloy na pagkatuto at hindi pagsuko. Tingnan mo ang mga nauna mong video at ikumpara sa mga bago mong gawa. Makita mo ang iyong paglago. Ipagdiwang mo ang maliliit na tagumpay. At kapag nadapa ka, alalahanin mo kung bakit ka nagsimula. Balikan mo ang passion mo. Tandaan, ang pagkakamali ay patunay lang na sinusubukan mo. At hanggat sinusubukan mo, may pag-asa. At yan ang 10 aral na napulot ko mula sa isang tapat na usapan kay ChatGPT. Mula sa pag-unawa sa SEO bilang isang tulay, sa pagpapahalaga sa bawat viewer, hanggang sa pagtanggap na ang paghihirap at pagkakamali ay bahagi ng proseso. Sana, sa pagbabahagi ko ng mga ito, nabigyan ko kayo ng bagong perspektibo at inspirasyon para sa sarili ninyong mga channel. Ang pagiging isang content creator ay isang napakagandang paglalakbay, pero hindi ito laging madali. Ito ay nangangailangan ng dedikasyon, pasensya, at higit sa lahat, puso. Huwag nating kalimutan na ang pinakamahalagang tool na meron tayo ay ang ating sariling boses at kwento. Ang teknolohiya at mga estratehiya ay nandiyan para suportahan tayo, pero ang ating pagiging totoo at ang koneksyon na binubuo natin sa ating audience ang tunay na magtatagal. Kaya't patuloy lang sa paggawa, patuloy sa pag-aaral, at patuloy sa pagbabahagi ng kung ano ang mahalaga sa iyo. Ang tagumpay sa YouTube ay hindi lang tungkol sa dami ng subscribers o views. Ito ay tungkol sa impact na nagagawa mo, gaano man ito kalaki o kaliit. Tandaan, bawat YouTuber ay may sariling journey. Huwag mong ikumpara ang chapter 1 mo sa chapter 20 ng iba. Ang mahalaga ay hindi sumuko at patuloy na matuto. Good luck sa iyong YouTube journey. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan ka sa video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. At mag-iwan ka ng comment sa ibaba. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa iyong sariling YouTube journey? Gusto kong marinig yan. See you in the next video.